Okay, good afternoon everyone. Bale, bubuksan natin itong bagong version ng budget preparation system, 25.4 test. So, i-upload ko sa GC, tapos download nyo na lang, then open natin. So, bale, log in, 1, 2, 3, 4. So, pupunta ka dito ulit sa information. So, ano bang nabago dito? Medyo maraming nabago, kaya medyo natagalan. Ah, itong budget preparation form number 1, marami rin na bago dito. Tapos itong budget preparation form number 2, dito marami talaga. Kasi nawala ng column dito ng performance indicator yata, if I'm not mistaken. Yung nasa kanang bahagi. Hanggang dito na lang sa expected result base doon sa ating manual. Okay, dito talaga marami siyang nabago. Okay, ano pa ba? Ah, budget preparation form number 3, wala naman na bago. Then budget preparation form number 4. Yung AIP, automatic naman to. So marami akong nire-program dito. Alright. So let us back. Aha. Dito po sa budget preparation form number 1, ang nabago dito is mostly doon sa doon sa special purpose. So natanggal dito yung BPOC, ano ba, BADAC, saka yung BH RAW. So yung BADAC saka yung BPOC na incorporate yan sa other MOE. Mamaya dito makikita natin sa number 2 sa other MOE. Yan. I'm sorry, sa other MOE yung BH RAW services. Tapos yung BDAC, BADAC saka yung BPOC ay sa Peace and Order. So Peace and Order includes BADAC and BPOC. So naandito siya. Alright, so paano natin to ma-adapt sa lumang system natin? So una yung link 1. Ang link 1 ngayon, hanggang dito lang sa home, no? Yung makakopy niya para yung registry key mo ay ganun pa rin siya. Okay, hindi mababago at full version pa rin. Yung hindi niya na makukopya itong budget preparation form number 1, dahil marami ditong nabago din. So kapag kinopy niya, masisira lang. So ang mangyayari dito ay mano-mano po kayo uli na maglalagay dito, no? Later. Okay? Tapos sa number 2, hindi rin ko kopyahin to. Dito sa link 2, actually ako kopyahin sana itong budget preparation form number 2 sa barangay budget preparation form number 3. Kaya lang yung 2, hindi po siya ikakopy mula sa lumang system, kaya mano-mano po yan. Pasensya na po. Dahil nabago yung mga pagkasunod-sunod na mga items. Then budget preparation form number 3, ito lang yung mga copy. So at least hindi na kayo i-encode pa uli nitong plantilla. Medyo mahirap kasi yan, mahaba-haba. So let us start. So gagawin nyo is una, maglilink muna kayo ng luma yung system. So 1, 2, 3, 4. Yes. So hanapin nyo po yung lumang system natin. In my example, let us test budget preparation form number 3. Sa banay-banay na lang ito. Open. So ang kakopy niya lang is yung information. Hindi niya nakakopyahin yung budget preparation form number 1. So mariretain dito yung key registration.
So wala naman na bago dito sa sa homepage. So sabi diyan, information from your old budget record successfully transferred. So information regarding sa home. Then afterwards ay i-link natin yung plantilla nyo para konti na lang yung babaguhin. So yung same pa ano pa rin, no? Same pa rin ang pinagkopyahan natin. So yung plantilla kinakopy. Alright, okay. Then yung logo naman, palitan natin yung logo. So in my case, hahanap ako ng logo na lang dito. Kasi yung bari-bari na lang. Okay, since nakita ko na yung logo 1, logo 2, saka no logo, dapat meron po kayo yan. Yung BMP file. So yung logo 1, ito na lang click ko. Right click, then properties. No, right click, then properties. Tapos yung location, i-highlight nyo po lahat. Yan, itong lahat na to. Then control C as in cut. Control C, copy, no? Then okay ko na. Na-control C ko na, then okay ko lang to. Dadaling ko ngayon dito. So dito nyo po babaguhin sa taas. Highlight nyo may luma. Then control V. Control Victory V. Tapos enter. Then show logo, no logo para ma-refresh. Etong number 2 naman, pare-press naman kay Kabuyaw. Kaya kahit di na to i-refresh. So tingnan natin kung ano nangyari. So print all. Okay. So yun, pumalit na yung logo ng Banay-Banay. Okay. Okay, sige, okay na yan. So tungkol naman sa operation, so once nagawa nyo na yung, nag-link na kayo ng isa, nag-link na kayo ng number 2, napalitan nyo na yung logo, etong information dito ay hindi naman napapalitan not unless may babaguhin kayong mga resolution. So discuss ko later yung template ng resolution ng pinasa na galing sa budget. O sabihin ko na ngayon. Hindi ko na to incorporate dito sa system yung binigay na pattern ng resolution, no? Kasi ang resolution na ito ay resolution ng mga naipasa nyo ng resolution at nabago tuloy, no? Kasi dati, gumawa na tayo ng budget ng 2025, tapos yung NTA, yung IRA, ay nabago. Ngayon, naglabas sila ng bagong NTA. So itong resolution na to ay tungkol sa changes, no? Halimbawa, napagpasa na kayo na revise sabi dito for example itong Barangay Protection of Children Plan. So resolution approving the revise. So this is the revise. On the adjustment of the 2025 1% Protection of Children Fund based on the Department of Budget and Management issued letter dated January 3, 2025 stating final national allotment or NTA for the barangay. So kung yung ngayong bago na ito, yung merong bagong nilabas na listing ng NTA, tapos making the total of the 1% of protection children, dati, eto na yung bago, no? Kunwari lang, 100,000 from the 90,000. So yung dati na ginawa natin. Ang question ko lang dito kasi, wala pa naman na-aprobahan ng budget sa inyo. So, since na wala pa naman na-aprobahan ng budget, at pwede namang gawin na uli yung resolution, kumbaga cancel na lang yung bago. Then, kung ano yung nasa system, ayun ilagay nyo, ayun na yung opinion ko, no? Kasi wala pa naman na-aprobahan ng budget sa atin eh. Not unless may na-approve na sa inyo. So, kapag na-approve na, therefore, magkakaroon ka ng resolution sa revision nitong bagong for example, yung BCPC, no? Dati kasi nagpasa na kayo ng resolution tapos na-approve na yon yung budget nyo. Kaya lang, since na bago yung NTA, gagalaw ngayon yung mga percentage ng mga special appropriation.
In my argument, hindi pa nga kayo na-approve yung mga budget niya. So why nagagawa ka ng revised na resolution para sa mga plan mo? So I don't know, that's my opinion. No? Kung gagawin niyo yan, gagawin niyo to, so gagawin niyo isa-isa na lang, no? Budget, yung BCPC, yung GAD, yung ano, kung lahat na naapektuhan ng pagtaas ng NTA. Yun ang mangyayari dyan. So lahat ng mga plano na apektuhan. So manu-manuhin nyo na lang. Pero sabi ko nga sa inyo, wala pa nga na-approve na budget and therefore, since nababaguhin naman yung budget, di bagong resolution na, which is nasa system naman yung bagong resolution na appearing yung bagong amount ng adjustment after ng NTA na revise. So, I don't know kung ano, kasi sa tingin ko, mas okay yun kasi wala pa naman talaga na-approve na budget. So therefore, sa madaling salita, hindi po natin ito sinama itong template ng revise ng resolution ng mga naapektuhan ng NTA. So, yung ano pa rin, yung mga plan pa rin dito, yung resolution, I mean, ay puro purely na because nabago na, no? So, hindi na siya, kumbaga, ang tawag dito ay as if nagawa tayo ng panibagong resolution, no? Addressing the new NTA or changes na. So, ito pa rin yun, kung gusto niyo lang. Ngayon, kung maki-question kayo, wala nga, hindi nga na-approve tong resolution, yung budget nyo eh. Ibig sabihin, as if wala, zero pa rin na napasa natin eh. Di ba? Zero pa rin, zero file pa rin napasa natin. Kaya, why magre-revise ka ng resolution? Why not cancel mo na lang to? Cancel mo na lang yung dati mong ginawa and then mag-print ka ng panibago at papirmahan na lang sa mga SB citing the fact na hindi pa naman na-approve talaga yung budget at wala pang na, na tinatanggap ang budget. Not unless yung ano, ang problema kasi sa DILG baka na naipasa nyo na yung mga bago, yung mga resolution nyo. Ayun, talaga magre-revise talaga kayo ng another resolution. Okay, so okay na to, no? Ang gagawin nyo na is to adapt para ma-encode pala uli. Same manner lang din po. So, i-encode nyo isa-isa uli, no? Sa may mga green part, ito green, green, green. So, clear nyo na lang to lahat, then encode kayo ng panibago. So, dito lang po kayo. Ito na yung may nabago ditong note. Pagdating dito sa expenditure, no, to add edit account titles. Yung mga account titles po dito, hindi po editable. May edit mo lang yan kapag pumunta ka sa budget preparation form number 2. So, ito yung form number 2. Kung nag-edit ka dito, sa mga title dito, yan. Kapag na mga nag-edit ka dyan, for example, ito, after ng training, so, ayun, no, ASD na bago dito. Okay? So, dito po kayo mag-e-edit sa form number 2 ng mga account titles at code. So, pasok lang po ng past year, then yung 2024, then allocate nyo yung first semester, then second semester na gamit. Then, ganun pa rin po ang monitoring, ito pa rin. Okay. So, supposedly, itong past year ay nasa accounting nyo kukunin yung mga data niyan dahil mag-automatic siya papuntang barangay financial reporting. Now, if hinula-hulaan lang natin yung mga amount dito, siyempre, mali yung ipapasa natin. Yung hinula-hulaan natin din yung mga data dito. So, kung kumuha kayo muna sa accounting, kung sali may panahon pa kayo, at kung meron at wala pa kayong file ng trial balance ng 2023 na amount, papasok nyo lang po dito base doon sa mga account titles. Then yung budget proposal ay yung income din, dito lang po na encode, no? Pero pagdating dito sa second part o yung expenditure, ito ay nasa budget preparation form number 2. Ito lang pong may green ang pwedeng editable dito sa part ng budget preparation form number 1.
So kapag may nalampasan kayo na wala namang amount, kulay green pa rin siya, no? Same manner din. Tapos meron dito other bonuses, which is sa part 2 ko na lang to papaliwanag. So once you have once you have already encoded yung mga data, so ready nyo lang para mawala. Now, if just in case may green pa rin dito no, na natira na after na na-ready nyo na, so lagyan nyo na lang 0 para hindi mag-reflect yung kulay green. Then print, so nakapahaba pa rin siya. Ito meron siyang green dito. So 0, 0. Okay, sa form number 2A, so wala pa ito, no? Mamaya na yan. Yung 2 muna tayo. So sa 2, meron pa rin ganito monitoring, kaya lang nawala na dito yung BADA, BH raw, saka yung BPOC. So napaltan na siya nito. Okay. So based on the example din na template, yung discretionary fund ay nawala na rin na hindi na siya nasarili, no? Kundi naging part siya ng GAA, ng GAAP, this GAAP, GAP, General Administration Program, GAP. Nag-GAA tuloy ako pag national yan. So, GAP. Okay. So, same manner din po. So, una yung General Administrative Program, then we have the Basic Services and Facilities. So, same manner sa GAP, binubuo ng tatlo, PS, MOE, saka yung financial expense, then capital outlay. So, same manner din po, show all ko muna. Pipilapan nyo lang, no? Nawala lang dito yung mga salaries and wages, direkta na kagad sa honoraria. Automatic naman po kapag ito automatic sa budget preparation form number 3. Productivity enhancement allowance, so 5,000. Year-end bonus kung gusto nyo lang. Bidger bonus kung gusto nyo lang. Cash gift. Then meron tayong other bonuses which is nahahati sa medical allowance, 55. Then dinagdagan ko ng service recognition incentive, yung SRI. Naging 20,000 to lahat. Dalawang beses na ngayong taon na to lumabas to eh. Kung wala kang pondo niya, sayang naman, 20,000 each yan sa 11 SB member. Then other personal benefits is yung monetized leave benefits, yung leave credit natin. Naka-automatic din po yan. Then if happen na meron ka pang gustong ilagay, just insert there. Then we have the MOE naman, no? Travel expense. Okay, ganun pa rin po. Ang nadagdag lang dito, mapapansin mo meron dito green, yung extraordinary and miscellaneous expenses. Ito po yung discretionary fund. Tumingin ka lang dito sa taas, for example, dito lang to. So the discretionary fund is 98,892 because may batas to, no, yung 2% ng next preceding year na na NTA, no, yung IRA. So my argument, kailangan talaga na meron pa rin yan. So, ngayon is 98,892.35. So, yun, na-zero out na siya. So, wala nang plan to kasi part na ng ano to naging part na ng MOE at wala na rin pong resolution dito. Ayan ang aking opinion, no? Since na ang resolution ngayon, yung mga galing na dito sa kabuuan at hindi na siya hiwalay. So, nawala yung resolution at plan ng discretionary fund. Now, just in case hanapin, di breakdown nyo na lang po yan, yung discretionary fund na yan. Then yung BH Raw Services, yung human rights, mga advocates, no? So silagay ko rin dito under ng other MOE. So ito po. Yan part. So may mga kulay green pwede pong balikan. Now halimbawa po may gusto kayong ilagay pa no wala dito. Yung mga green pwede niyo paltan to. Okay, pwede niyo paltan na gusto niyo ilagay. Wag lang po yung papalitan nyo lang din yung account code, no? Kung anong applicable na account code. Tingin na lang kayo dito sa account, dyan sa 5, halimbawa, kung MOA number 5 yun. Mamili na lang kayo dyan na corresponding to the account titles that you have changed here. Okay, pwede nyo na pong palitan yan. So, magre-reflect na rin doon sa kabila.
Just in case, kasi wala na tong ano eh. Hanggang dito na lang po eh, wala nang dagdag na spilled. So magbawas na lang kayo dito, paltan nyo na lang po yung mga account titles na to. At wag nyo kalimutan, paltan yung account code din na corresponding to the account titles that you have created here. Na-distort. Save ko lang muna. Okay. Then we have the capital outlay. So same manner pa rin. No? Nasa ano pa tayo? Nasa GAA na CO. Then we have also open fields here. Pwede nyo paltan. Then pwede nyo lagyan na corresponding account code base dito sa account. Then we have, dito na, ito yung bago ngayon, no? Part na ng GAA, yung GAA yung general, ay GAP pala, GAA ng GAA. Part ng GAP, yung General Administration Program, kasama dito yung Special Purpose Appropriation, SPA. So, nandiyan yung appropriation for debt, appropriation for sangguniang kabataan. Dati, ang presentation natin ay nasa baba. So, under na siya dito ngayon. Kaya kung papansin mo, kapag nag-endorse ka, no, yan, GAP, General Administration Program, ito yon. Tapos special purpose, nandito na siya ngayon. Then we have the basic services na. Okay, tuloy na natin. Sa basic services, ito mas maganda. Nag-rumble-rumble yung mga subtitle or mga services program. Nauna na ngayon yung daycare services, health and nutrition, peace and order. So sabi sa peace and order, i-include na daw doon yung BADAC saka yung BPOC. Agricultural support, so nagkaroon ng agricultural to. Dati wala to eh. Then katarungan pang barangay, yung development plan, sinabi nila infrastructure. Oops, spelling. Infrastructure. Infrastructure, 20% development. And then we have the BDRRMF, Barangay Disaster Risk, BDRRM, BDRR, Risk Reduction, tama pala. Kay Barangay Disaster Risk Reduction, Management. Ano yung F? Basta, may F. Then Information and Reading Center, dati pa rin, no? Then nahiwalay na ngayon, other services. So solid waste, nandito na siya, solid waste. Then nandito na yung appropriation, senior citizen, and PWD. Ito na yun, merong resolution mariretain. Pero hiwalay, senior citizen sa PWD. Same manner pa rin yung appropriation for BCPC, appropriation for God, HIV nutrition. So nawala na dito yung BPOC, BADAC, at BH raw na napapunta na dito saka doon sa GAP na yung BH raw. Okay. So going back, ito na tayo, no? Ayan na, sa under ng, tapos na tayo dito, no? Sa appropriation for sangguniang kabataan, automatic din yan. Kung ano yung amount dito, yun din. So tapos na yung Total General Administration Program. Ang susunod naman yung basic services. So daycare, gaya na sinabi natin. Then health and nutrition. So bawat under nitong mga basic services, may PS, may OMOE, saka CO. So lalagyan nyo na lang po yung mga green dyan, lalagyan nyo na ng amount. Then don't forget also yung account code na corresponding sa account titles na nilagay natin. Then health and nutrition, may PS din, MOE, saka CO. Then sa peace and order, include BADAC and BPOC. So PS, yung PS dito kasama doon sa peace and order doon sa plantilla. Then MOE, BADAC, other MOE ko na lang nilagay. So lahat na yung amount na yan. Nang humingi pa ng plan dito, gawa na lang kayo plan dito. Then BPOC, ayan. Communication equipment, okay. Then agricultural services, mali spelling. Agricultural services. Same manner, PS, MOE at may capital outlay.
then katarungan pambarangay, PSMOE, then capital outlay. Then ito na susunod, infrastructure, yung development fund. So dito sa template, wala to nakalagay mga social development, economic development. Rekta lang siya, no? Pero pag pinulit natin ito, mawawala tong social development. Ang reason ko bakit nilagay ko lang diyan kasi para ma-identify pagdating doon sa AIP, 'di ba ang AIP ay nahahati sa apat, no? Yung 1,000 simula sa 1,000 general public services, 3,000 sa social services naman, 8,000 economic, then 9,000 other services. So therefore, kailangan ko hiwalay 'yon in our ano lang sa paningin lang ng sa system para ma-identify niya yung pang-social at yung pang-economic. At yung environment, social na rin naman pupunta yan. So social, okay. Pero don't worry, kapag nag-print to, kapag mamaya ipiprint na, makita ko yung printing nito, hindi na ipapakita yung mga subtitle na yan. Isang diretsuhan lang. Okay. So kapag nag-encode kayo ng mga account titles dito, be sure yung expected results, pakibago na lang po. No? At yung account code na reference. Itong AIP reference po, ito yung galing na rin sa budget office. So sinunod na natin po yung mga AIP code nila dito. However, yung account code hindi po pwedeng same manner pa rin, the PPSAS pa rin yung masusunod dito. Ito lang po na bago, yung AIP. The environment, construction, okay, okay. Okay, so kapag po nagbabago kayo dito, be sure din na mabago din yung expected result. Then yung susunod na yung letter G, BDRRM, quick response fund. So dito ngayon, meron siyang total sa 30% para to make it sure na 30% to. No, kapag hindi po to nag 30%, for example, 45,000 na nilagay dito, ay supposedly lalabas yun. Sige, okay lang. May magwa-warning supposedly dito eh. Parang na-erase ko yata. So, ibalik ko na lang. Kasi nag-balance ng 5,000. So, kumbaga, computing nyo muna yung 30% ng BDRRM, dapat ang total nun ay 30% nun to make it sure. Then, pwede mo siyang i-designate sa iba-iba pang mga account. Okay. Then, yung mitigation fund na 70%, ito yun. Then, total ng BDRRM ay 2,358. Ayan. Then, susunod na Information and Reading Center. So, meron din PS, MOE, then CO. Dito nga pala sa BDRRM, no? Ay, BDRRM, balik tayo sa Development Fund, Infrastructure. Pero usually, makita mo dito, CO, Capital Outlay. Ito nga pala yung improvement din, no? Para to make it sure na papasok sa AIP na column, kung PS yan, MOE, FE, or CO, dito mo siya i-identify. So usually naman, mga development band, puro CO. So pwede mo palitan, makikita mo dyan yan, marami na. So nabago naman natin to, nilagay ko na yung mga talagang code niya. No? Kung PS, so lahat ng PS dito. So papasok yan, kapag once na pinasok mo dito yung amount, tapos under ng class ng PS, papasok yan dito sa AIP ng PS. Same manner sa mga ordinance, sa mga dito sa mga report, naka-identify siya particularly dahil ito yung nagte-trigger ng class. Okay? Kapag binago mo yan, lilipat yung amount papunta sa, halimbawa, ginawa mo itong MOE. Sample lang. So sa AIP, for example, ito na lang, harap tayo sa dito. Itong honoraria, no? Mapapansin mo, itong honoraria 8508 ay nakalagay sa PS. Itong honoraria na to. O tingnan natin, ito no, 8508. Gawin nating MOE, capital letter. So tingnan natin kung anong mangyayari. Ayun, lumipat siya. Now, sa inyo nakasalalay, kung tama yung pagkaklasing mo dito doon sa pagpasok ng column. Pero sa tingin ko, okay naman na to. No? Napag-isipan ko na yan.
Not unless meron kang ginawa. Saan lang ba mayroong mangyayaring gano'n na iba? Pagdating dito sa mga, naka-classify naman kasi dyan eh. Pagdating dito sa development fund, which is puro lahat CO naman yan, kaya mapapansin mo, lahat nagsisimula sa number 1 yung account code kasi yung 1 is an asset. Okay. Tapos BDRRM, dito pwede, no? Pwede to mix ng MOE at capital outlay. Kasi pwede ka sa under ng BDRRM, pwede ka bumili ng mga halimbawa rescue vehicle o kaya mga command center equipment. Yan ay CO. So, fuel and oil, MOE naman. So, for example, naglagay ka dito ng under the BDRRM ng capital asset no, na ika-capitalize mo. Be sure na i-capital outlay mo dito. Baka kasi, halimbawa, inedit mo to, tapos MOE yun, ginawa mo dito ay capital outlay na account. Pero pagdating dito, hindi mo na bago. So, making sure baguhin mo. Then, other services. So, meron na other services. So, hinihiwalay na yung solid waste, appropriation for senior citizen. Itong senior citizen ay hinati ko na sa dalawa. No? Makikita mo dito, senior citizen sa PWD, which is magkasama naman talaga yan. Pero para to make it sure na your 50% talaga yung makukuha mo, so nilagyan na natin ng column dito. So hati to, yung total nito ay yung total ng senior citizen PWD. Kaya mapapansin mo sa baba, no, una muna yung appropriation senior citizen, then PWD, then total. Ayun. Total nitong PWD, then the overall total ng both senior citizen and PWD, 471. Then appropriation for BCPC. Yan. So then we have also yung GAD. Ganun pa rin na po, client focus saka yung uh, organizational focus. Then HIB, then nutrition. Okay, so nawala yung tatlo. Then titingnan mo yung ending balance mo, supposedly dapat ito ay zero at lahat ito ay may zero out. So kapag nagawa mo yon and tuloy-tuloy lang tayo. Okay? Aside from that, meron makikita ka dito na mga nasa kanan, no? Simulan ko rin sa taas. So meron ditong previous allocation. Ito yung dating allocation ng 2024. Halimbawa, nagbabudget ka na, ay 100,000 pala yung dati kong binudget. So 100. Parang actually, parang guide lang. Dati 740, ngayon 800 na. So yun lang. Ito ay monitoring sense lang to mga to. Then sa baba, do sa mga basic services, ay meron siyang mga, ito, PPA, ito naman PPA sa objective, ito naman ay pumapasok doon sa AIP. Kaya lagyan nyo rin yan, yung PPA, then expected result, ipupunta doon. Saan pa ba yun? Sa mga plan po. Ayan, objective, then PPA. So ito yung objective, no? So, balik tayo. Ayan din yon. So once na nag-edit po kayo, make it sure na align yung PPA dito sa row na to. Halimbawa, food supplies, tapos dito nakalagay, kung ano man nakalagay dyan. So dapat po align dito sa row na to. Okay, lahat. So paki-edit na lang po yan kapag sakasakali. Kasi ito yung mga nilagay ko lang na for your guide. Okay, ano pang nababago? Pag natapos mo na yung 1 and 2, no, yung 3 tapos na rin. Yung 4 tapos na rin. So okay na tayo. Wala na halos. Yung APP na lang per ano yan per supplies per program. So show all, makikita mo dito itong gap, then basic services, kung ano man. Then BDRRM PAN kung may mga supplies nila. Senior Citizen PWD, BCPC, no? So lahat ng mga bibili natin under the annual procurement plan ay kailangan dito maisa-isa. Ito medyo mahirap. Yung BPOC, sama pa rin niya pero pwede yung blanco, ano lang yan. HIB Nutrition Plan. Ayan. BH raw, nandiyan pa rin pero okay lang. Tulalagyan. So per program na siya, no? So kapag ni-ready mo, kung ano lang napilapan mo, yun lang lalabas. Yung mga dilaw na yan. Okay.
Aha. So tapos na. Basically, yun lang. So gagawin natin na pag natapos na natin yon, print all, okay. So endorsement, sabi ko nga kanina na bago na yung endorsement base doon sa ating mga ginawa. Then yung message, same manner pa rin. So makita niyo yung balance siya. Yung ordinance, ganoon pa rin. Kung pa nakita kayo nga pala, show and ready, no? Kapag bago niyo i-print, ready lang po dapat para yung mga blanco mawala. Then budget preparation form number 1, resolution. So mamonitor mo rin pa rin balance mo nga pala, no? 0, 0. Etong 2023, yung supposedly may balance yan. Kung meron man, kung positive kayo or negative. Ngayon nga, sabi ko nga is, kailangan yung kumuha ng information from the accounting. Kahit yung trial balance lang ng actual ng 2023. Then we have the resolution. Nasala yung, saan ba nakalagay ko dati? Diyan na lang. Resolution, yung certified statement of income, all to, ito pang ano to eh, mga pang bulletin board. AIP resolution, then we have the AIP. So sa AIP, marami na bago. Tinanggal ko na yun ditong ano, yung ang tawag doon, climate change. Ito lang talaga yung nasa manual natin. Nadagdagan ng financial expenses. So check mo dito kung balance ka, no? Kung balance ka sa number 2, malamang sa malamang balance ka dito sa AIP. Kasi automatic naman yan. Then ready mo lang yan, show all ready, no, para yung show all, lahat kasi ng mga ano yan, kahit mga zero balances, then ready. So yung mga account title dito, nag-a-adapt din do sa form number 2, no? Yung AIP pala. Yan. Yung mga AIP dyan. So yun na rin po yung sinasabi nila ng AIP. Okay. Then we have the resolution. Yung resolution, same, ganun pa rin po. No? Walang nabago dito. Pati yung mga plan. Now, kung yung sinasabi nga natin kanina, yung template na resolution, pero pang-revise naman yun eh, na may mga changes. Sabi doon is, ito yung dati, ngayon eh, ito na. So, nagkaroon ka ng panibagong resolution. Eh yun eh, hindi ka pa napagpasa ng budget. Eh ngayon, hindi ka pala magpapasa. Not unless nagpasa ka na nga sa DILG na, so natatakan na yon. So, ang gagawin mo talaga, kailangan mo mag-revise ng ordinance. So, right. So, sa tingin ko, maliwanag naman yung mga pagbabago na. So, itong mga BH raw action plan, so wala na ito, no? Kahit wala na ito, BPOC, wala na rin yan. Dahil nga, hindi na tayo gagawa na. Sa argument ko lang, kung ako, hindi na ako gagawa ng BPOC kasi wala naman na yan sa, hindi na siya special, no? Hindi na siya hiniwalay. Kundi kasama sa mga iba pang mga sagap ng MOE, sudden peace and order, something like that. Yung BADAC, wala na rin. Okay, that's it guys. So, see you. Or chat lang kayo kung may changes or error. Pero testing ko naman to, okay naman na. Alright, thank you very much sa iyong oras.